Pinuprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ang mga ulat naming binantayan. Ang maitim na sikreto sa Black Coral. Dito may ibinabagsak bang mga Black Coral? May nakonfiskate din naman ng mga Black Coral dito tulad ng Black Sepan na galing ng Leyte at saka galing ng Masbate. Itong barangay namin, parang pinakadulo ng Mactan Island. So siyang bagsakan ng mga illegal. Bantay dagat yan, muli na, pop, patira na sila, wala na kami magawa mo. Hindi namin ano, pop. Kakaway na lang. Wala, balik na lang kami. At ang seguridad sa mga bilangguan. Wala pong may kinalaman sa aking paglabas ng araw na yon, kundi ang sarili ko. Ito ang mas malawakang pagbabantay. Sa mga isyu ng pamahalaan at lipunan. Reporter's Notebook. Sa Pilipinas makikita ang ilan sa pinakamalaking coral reef sa buong mundo. Pero ang malungkot, 78% ng coral reef ang nanganganib. Kabilang na ang tinatawag na black coral dahil sa talamak na pangunguha nito. Paano nakalulusot ang gawaing ito sa mata ng kinauukulan? Tinaguri ang sentro ng marine biodiversity sa buong mundo. Hindi maikakaila ang kagandahan at yaman ng karagatan ng Pilipinas. Pero tila nanganganib maglaho ang natatangi at nakakabighaning ganda nito. Kilala ang Cebu sa industriya ng paggawa ng mga palamuti at alahas mula sa shells at iba pang lamang dagat. Katunayan, isa ang Cebu sa nangungunang lugar pagdating sa industriyang ito. Pero ang probinsyang ito nagiging isa ring bagsakan o transshipment point umano sa mga nagnanais magpuslit ng mga coral at iba pang yamang dagat. Sa barangay na ito sa Lapu-Lapu City, nakasalalay sa dagat ang kabuhayan ng mga residente. Banda ron daw Camotes Island. Banda rito naman, Leyte at Bohol. At ang kwento sa atin, ilan lang yan sa mga lugar kung saan nanggagaling ang mga corals at endangered shells na ibinabagsak sa barangay na ito para maibenta. Isa sa ipinupuslit na coral ang tinatawag na black coral. Ang black coral ay ang mga uri ng coral na matatagpuan sa mas malalalim na bahagi ng dagat at matagal bago mabuo ang pamaypay na mga coral. Ayon sa mga eksperto, 1 mm ang tubo nito bawat taon. Lahat po ng corals is considered to be endangered since 1980s. Kasi siya yung highly in demand kasi sa trading, sa wildlife trade. Collection lang talaga sa mga collectors. Dekada 80 nang magsimula si Eman, hindi niya tunay na pangalan, bilang supplier o middleman sa bentahan ng coral. Nagmumula raw sa iba't ibang probinsya sa Visayas at Mindanao ang mga isinusupply niyang corals. Gaano to kadalas? At gaano karami? Depende sa mga exporter kung gaano sila kadalas mag-order ang buyer nila. May mga exporter na tatanggap ng order, pero ang negosyo ng mga exporter na yon, mga legitimate na business tulad ng seashells and handicrafts. Siyempre magkapira sila sa corals at saka sa yung mga nakalaan sa endangered species. Dito may ibinabagsak bang mga black coral? May nakonfiskate din naman ng mga Black Coral dito tulad ng Black Sepan na galing ng Leyte at saka galing ng Masbate. Itong barangay namin, parang pinakadulo ng Mactan Island. So siyang bagsakan ng mga illegal. Pagkapasa sa inyo? Pagkapasa, titingnan namin kung kaano siya ka-perfect kasi may class A, class B at saka class C yan. Ang pinakamahal, black coral? Ang Black Coral pinakamahal yan. May bumibili ng 300 pesos? At saka per kilo? Pesos, no. By piece yan. By piece? Sa sizes. By piece mga ganito? Hindi, yung piece talaga. Yung mismong coral na buo? Opo. Mula Pilipinas, nakararating sa iba't ibang panig ng mundo ang iligal na produktong ito. Ang kakilalang supplier ni Eman, ilang coral ang ipinakita sa amin.
Kabilang ang isang malaking tangkay ng Black Sea fan, isang uri ng black coral. Mas malaki pong ganito. Magkano po yun? Magkano? Pila? Mga 350, tris. Isa? 350 350 isa. O-order din. Marami pong bumibili sa inyo itong Black Sea fan? Marami. Sino po? Hapon? Koreano? Koreano, mga Turkey. Mga Turkish? Mga Arabo. Ilan po yung hawak ninyong ganito ngayon sa supply ninyo, sa bodega ninyo? Dahil, 1,000 pieces. May 1,000 po kayo ngayon sa bodega ninyo? Ng ganito? Paki. Na nakapack na? Paki na, paraban. May nakabili na. May nakabili na 1,000 piraso. Pero tila ang matagal ng problema ng katiwalian din ang bumubuhay sa kalakarang ito. Kayo kuya, nagawa nyo na ba na manuhol, makiusap para lang makapagpuslit ng mga ganitong kargamento? Marami na po. Mga 10 years na. Pero hindi naman panunuhol. Parang pambigay lang ng pang snacks ng nasa opisina, ganyan. Kano yun? Kung pang merienda-merienda? Hindi, mga 500, okay na naman yan. Para lang makakuha ng pirma? Opo. Para mapalusot yung... Oo, kasi ayaw din naman nilang mag-check. Taong 1999 at 2009, nang mahuli ang 2 kaso ng coral smuggling sa Estados Unidos. Umabot sa mahigit 40 tonelada ng corals ang nasabat. Matapos ang investigasyon, lumabas na sa Cebu ipinuslit palabas ng Pilipinas ang mga kontrabando. Nito lamang nakaraang linggo, sunod-sunod din ang mga nasabat na kargamentong naglalaman ng mga black coral at iba pang marine life. Sa Manila, nasabat ang 2 container van na idineklarang naglalaman ng rubber o goma. Pero nang buksan, natuklasang naglalaman ito ng mahigit 21,000 piraso ng black coral at humigit kumulang 200 mga pawikan mula Zamboanga. Tinangka itong ipuslit palabas ng bansa papuntang US, China at ilang bansa sa Europa. 1 linggo matapos ang pagkasabat sa Maynila, tinatayang nagkakahalaga ng 15 milyong piso ang nasabat na black coral sa pantalan ng Cebu. Sa dami ng mga nakuhang coral, tinatayang ang lawak ng nasirang coral reef sa bansa 5 beses ang laki sa Metro Manila. Isa ang Pilipinas sa may pinakamayamang coral reef sa buong mundo. Pero sa 27,000 square kilometers ng ating coral reef, 5% na lang ang nasa magandang kondisyon at 1% na lang ang hindi nagagalaw. If ganun kalaki yung damage na yung nakuha, sir, then most probably wala na yung matitirhan yung isda, wala na silang bahay, wala na silang pwedeng yung pagkain. Ang domino effect sa atin, sir, kulang tayo sa pagkain. There would be decline sa fish catch, sa fisheries. Labag sa Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act at sa ating Fisheries Code ang pangunguha at pagbebenta ng coral sa bansa. Multang mula 2 hanggang 20,000 piso at pagkakakulong mula 6 na buwan hanggang 2 taon ang naghihintay sa sinumang mapaparusahan. Pero hindi lang sa Cebu nabubuhay ang bentahan ng black coral. Sa paglilibot namin sa Quiapo sa Maynila, lantarang ibinebenta ang mga black coral na ito. The event na may mangyaring masama sa loob, kailangan mahanap ko just by, holding the line, yung way ko palabas. Ngayong Miyerkules sa Born